Hi! Masaganang buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Gusto po ba ninyong magtanim ng Baguio beans? Pero wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira? Kahit hindi po kayo nakatira sa area ng Baguio, Benguet, malamig na lugar, pwede po kayong magtanim ng ganitong setup. Ito pong tanim ko ay nasa mga timba lang po, no, na nakatanim. Una po, ang i-share ko sa inyo, ang seeds, no? Saan po ba kayo makakabili ng seeds? Ito po yung aking seeds na ginagamit, ano? Sa pagtatanim, majority sa aking mga tanim na alaman, ito pong seeds na ito, no? Saan po ba kayo makakabili ng seeds ng ganito? Makakabili po kayo sa SM Supermarket, sa Shopwise, sa Ace Hardware, o kaya naman po sa mga plant nursery. So pagkatapos na natin ang seeds, ang ibabahagi ko na po ngayon ay ang lupa na pinagtaniman ko po, ano? Dahil limited po yung space na ginagalawa ng ating mga tanim na alaman. Ito po yung aking gamit, yung aking mixture, no? 60% buwag na lupa, 20% ay vermicast, another 20% ay coco peat. Ano po bang trabaho ng mga yan, ano? Yung buwag na lupa na dapat pong gamitin sa ating mga tanim na alaman. Nang sa ganun po ay hindi po nakakahinga pa, no? Yung ugat ng ating mga tanim na alaman. Hindi po siksik. Kapag siksik na siksik po kasi yung alaman, hindi po buwagag, bubuo, hindi po gaganda yung ating mga tanim, ano? Mas maganda pong gamitin yung buwagag na lupa. Ano man pong klaseng buwagag na lupa, no? Pwede pong gamitin. Basta kunyari po, buo-buo po yan. Pwede nyo pong pisilin o kaya po durugin, no? Hanggang maging buwagag. Pag buwagag na po yan, haluan nyo po ng 20% na vermicast. Ano po ba yung vermicast? Ang vermicast po ay mula po sa dumi ng bulate. African night crawler. Ano? Paunang pataba po yan. Yan po kung kayo nag-exercise ng organic farming, yan po ang pinakamagandang fertilizer, natural na pataba sa ating mga tanim na alaman, yung vermicast. Another 20% yung coco peat naman. Ano po bang trabaho ng coco peat sa ating mga tanim na alaman? Ang coco peat po, mapapanatili pong buwagag yung lupa. Malaya pong makagala yung mga ugat sa ilalim ng lupa, makakuha po ng nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So ganun lang po kasimple ang pagtatanim ng Baguio beans. Ito po yung direct planting, ano? Mula po dito sa seeds na ito, kukuha lang po kayo. Pwede po kahit isa hanggang 2 seeds sa bawat timba. Okay? Ngayon, ang sikreto naman, paano natin mapapabungang ganito? Nahitik sa bunga yung ating mga tanim na Baguio beans kahit dito tayo nakatira, no? Sa lungsod tayo nakatira, hindi sa malamig na lugar, dito tayo sa Metro Manila nakatira, pwede po kayong magtanim ng ganito. Mapapabungan nyo po ng ganyan, ito po yung sikreto. Kapag po nag-sprout na yung ating seeds, ano? Dahil yung lupa natin ginamit ay meron na siyang paunang pataba na vermicast. Kapag po nag-sprout na yan, magdagdag po kayo ng vermicast. Isang dakot lang po ng vermicast. Ngayon, i-mix nyo po sa lupa, tapos itiling the soil po ninyo. Gambulin, kung tawag po sa amin sa Pampanga, no? Patapos nyo pong magambol, ay abang lumalaki yan, dagdag kayo ng dagdag ng vermicast once a week. So, isang beses sa loob ng 1 linggo, magdadagdag kayo ng vermicast. Kapag po sumapit na ng mga 1.5 month, ano? Ito pong aking tanim na ito, 2 months na po kasi ito, no? Pwede ka na pong umarbest ng bunga ng ating tanim na Baguio beans. Kapag sumabit na po sa 1.5 month, magsisimula na po yung mag-flower, eh. Lalabas na po yung mga flower, no? Kapag naglumabas na po yung kanyang mga flower, mag-spray po kayo ng fermented fruit juice. Ano po ba yung fermented fruit juice? Ito po ay 3 uri ng matamis na prutas. Una po dyan ay saging, mangga, pinya. So, 3 uri po, no? Kung ano pong available doon sa inyong lugar na 3 uri ng matamis na prutas. Gayatin nyo po yan, i-blender ninyo, no? Tapos, kapag nakakuha kayo ng isang baso, tapatan ninyo ng isang baso ng molasses. Ano po ba yung molasses? Ito po yung tapon sa paggawa ng asukal. Kung tawagin po namin ito sa Pampanga, ay pulot. Ano? I-mix nyo po yung dalawa, 1:1 ang ratio, ano? Yung mixture natin at saka yung ating molasses.
ipagsamahin nyo po yan, lagay nyo po sa isang timba. No? Tapos, i-ferment nyo po ng 3 weeks. Buburuin po ninyo. Lagyan nyo lang po ng takip na dyaryo, o kaya po cellophane, ano, na may butas, nakakalabas-masok yung hangin, kaya po nilagyan natin ng dyaryo, nang sa ganun po ay hindi pasukan ng mga insekto, gaya ng langgam, gaya ng langaw, no? Kaya po nilalagyan natin ng takip. Pero dapat po ay nakakapasok at labas-masok pa rin po yung hangin, no? Doon sa ating pagbuburo nating ginagawa. So after 3 weeks po, kunin nyo po yung katas ng fermented fruit juice. Isang kutsara ng katas sa 1 liter na tubig, i-spray nyo po sa mga tanim na halaman na namumunga. Lahat po ng namumunga na tanim na halaman. Bukod po dyan, pagkatapos nyo po mag-spray ng fermented fruit juice, magdilig po kayo ng binabad na balat ng saging. So, ganoon na po kasimple. Magkakaroon po yan ng lahat ng may pa-flower. Matutuloy lahat po yan into bunga. Tulad po ninyong nakikita ninyo ngayon. Tingnan nyo po, hitik na hitik sa bunga ang ating tanim na Baguio beans. I-scroll ko po yung camera, no? Papakita ko po sa inyo yung napakaraming bunga at napakarami pang flower nitong ating tanim na Baguio beans. So, kita nyo po yung ating mga tanim na Baguio beans, nasa mga timba lang po, no? Meron po kung 6 na timba ngayon dyan, no? Lahat po ng bunga niyan, itong 6 na timba na to, ay hindi na po namin eksakto na po sa aming pamilya, no? Hindi na po ko bibili ng Baguio beans. Tingnan nyo po yung mga bunga, grabe din nyo po. Yan, tingnan nyo po rin po yung mga flower. Yan, mga flower, kumpul-kumpul po yung mga flower. Ayan, tingnan nyo po yung mga flower, no? Ayan, no? Tapos dito po yung mga bunga. Ayan, grabe. Full pack, di po ba? Ayan, o. Hitik na hitik ang bunga ng ating tanim na Baguio beans. Dahil yung ibinahagi ko po sa inyo, yun po yung ating ginagawa. Ito namang isa, ayan, yan po isa. Ayan, tingnan nyo po yung mga bunga. Ayan, meron na pong ready to harvest. Ito, malalaki na ito, no? Ito, malaki na to, ready to harvest na yan. Tapos dito sa bandang taas. Tingnan po, mula po sa ilalim hanggang itaas. Ayan, tingnan nyo po ito, ayan. Tapos tingnan po yung mga flower, ang gaganda po ng mga flower. Ayan, tapos dito ang kabila, punta na po natin, lipatan po natin kabila. Ayan, tingnan nyo po rin, tingnan po yung mga flower, oh. Ayan, tingnan po yung mga flower, sunod-sunod na po yan. Mula po dyan sa itaas, no? Ikutin po natin ng camera hanggang ilalim, makikita nyo po. Ayan, pababa. So, ayan po yung mga, ayan, mga bunga. Ayun, kita nyo po yung mga bunga, no? Ayan, mga bunga. Ayan, tapos ayun, ayan po, ang ilalim po, ano? Malapit po sa lupa, meron po yung bunga. Ito naman sa kabila, ikutan natin yung kabila. Ayun, so tingnan nyo po ito, yan, tingnan nyo po yan, 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 oh. Tingnan nyo po yung mga flower, yan, bunga. Ayan, may mga malilit na bunga. Yan, sunod-sunod po yan, mula sa ilalim hanggang itaas. Ayan, oh, grabe ito, pulpak tong flower dito. Medyo malakas po yung hangin ngayon dito sa amin, ano? Ayan, grabe, oh, mga bunga ng ating tanim na Baguio beans. So, ikutan po natin. Yan, oh, tingnan nyo po yung mga bunga, oh. Grabe, no? Nakakatuwa po, no? Ito, kung meron kang mga tanim na ganito, ako nga po, sabi ko sa inyo, stress reliever ko to, eh. Ayan. Ito po yung aking, makikita ko lang pong ganyan ng aking mga tanim na halaman, na pulpak po yung bunga. Abay, pagkagaling ko po sa trabaho, diretso po ako sa halaman, eh. Kahit na minsan gabi na, pumupunta po ako sa akin. Ito, malalaki na itong mga bunga nito, oh. Ayan, natin niya po yung mga bunga niyan. Grabe. Ito, ayan na po. Ayan po ninyo ito. Ayan, oh. Ayan, so nakakatuwa po. Magtanim din po kayo dito, no? Ayan. So, sana, no? Mula ngayong araw na mapanood niyo ako, magtanim din po kayo ng yung sariling pagkain tulad po ng Baguio beans. Hindi po kayo maapektuhan ng mataas na presyo sa merkado. Invite ko po kayo this coming Sunday. Panoorin po ninyo yung aking TV show, Masaganang Buhay. Napapanood po yan alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5. Napapanood din po sa RPTV, YouTube at Facebook, no? Nagbabahagi din po tayong kaalaman sa aking column sa Filipino Star ngayon. Tuwing araw ng Martes, umaga po kayo ng kopya ng PSN, ano? Isinusulat ko po sa aking column
ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka sa Facebook page, Facebook profile, TikTok, at nagsishare din po tayo ng kaalaman. At siyempre po sa ating YouTube channel, ano? Yung hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Like and share, click the bell button na sa kanon, ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. So, kumpleto po yung detalye na aking nai-reveal sa inyo ngayon kung bakit maraming bunga yung ating mga tanim na Baguio beans at iba ko pang mga laman. Abangan nyo po, patuloy lang po kayong mag-subscribe, no? Sumabay-bay sa ating mga upload, panoorin po ninyo, no? Salamat po. Happy farming. God bless.